kaparokya, sa tagal na nga po nating nag-update sa inyo ng papremyo ng dalawang noontime shows, ay ngayon lamang po ito nangyari sa Eat Bulaga. Partikular nga po sa segment na The Age is Right. Yan lang po ang ilan sa pag-uusapan natin ngayong araw po, mga kaparokya. By the way, sino nga po pala sa inyo ang nakapanood ng It's Showtime at sino rin po ang nakapanood sa inyo ng Eat Bulaga? So sa mga hindi po nakapanood, ang absent nga po sa It's Showtime ay si Ann Curtis at absent naman po sa Eat Bulaga si Ryan Agoncillo, Wally Bayola at ang OG host na sina Tito Vic and Joey. For the first time, mga kaparokya, sa pagkakaalam ko ay ngayon lamang po umabsent ng sabay-sabay ang original host ng Eat Bulaga na sina Tito Vic and Joey. Minsan po mga kaparokya, kapag absent po si Joey, ay present naman po si Bossing Vic Soto. At kung absent naman po si Bossing Vic Soto, siya ay present naman po ni Joey De Leon. Kumbaga palitan po mga kaparokya yung OG host kung present at absent ang isa. So ngayon lamang po natin napanood mga kaparokya na talagang sabay-sabay nga pong wala ang OG host or yung original host ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Well, kanina rin po mga kaparokya, ang celebrity guest ng It's Showtime ay si Anthony Jennings. Sa mga hindi po nakakilala kay Anthony Jennings, siya po ang lalaki na nalink nga po kay Mariz Rakhal. Samantala sa Eat Bulaga mga kaparokya, particular sa segment na The Age is Right, ang celebrity guest nga po ay si Chinky Tan at si RC Munoz. Of course mga kaparokya, just to promote their upcoming shows sa TV5 na Kumusta, together with Jody Santa Maria at Francine Diaz. Yan po ang bagong show na aabangan nga po ng mga legit na barkads ni RC Munoz sa TV5. Samantalang si Anthony Jennings mga kaparokya ay may pelikula nga po na ang title po ay Nurse the Dead. So yan po ang mga pre-promote ng mga celebrity guests sa dalawang pananghaliang programa kaninang episode. So yun nga po mga kaparokya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel ng Kaparokya TV. Kumusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So mga kaparokya, umpisahan po natin sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime program. So kanina po ang It's Showtime ay may 70,000 pesos. Sa 70,000 mga kaparokya, 50,000 dito ay sa laro-laro pick sapagkat mas pinili nga po ng contestant ang lipat na nagkakalaga nga po ng 30,000 kesa sa pot na, if I'm not mistaken, ay 150,000 pesos po ang jackpot money. Samantalang sa tawag ng tanghalan, regional finals ay 20,000 pesos. So baliktad naman po ang nangyari mga kaparokya, yung mga non-winners, yung mga hindi nagsipagwagi po ay nakatanggap ng tig 5,000 pesos. Apat po sila mga kaparokya na tig 5,000 worth of or equivalent of 20,000, samantalang hindi po in-announce yung papremyo para naman po sa winner. Kahit panoorin po ninyo mga kaparokya, hindi po in-announce yung amount na matatanggap nga po ng winner. Kasi dito sa channel na ito, lalo na kapag nagbibigay nga po tayo ng prizes given, ay hindi po natin kino-consider kapag hindi nga po ina-announce yung amount or yung papremyo. So again, 70,000 po para sa It's Showtime. Samantala sa Eat Bulaga naman po, sila po ay may 160,000 pesos. Sa 160,000 mga kaparokya, 55,000 dito ay sa sugod bahay. Sa The Age is Right, ito po, for the first time, nakapamahagi po sila ng 40,000 pesos. Ito po ay sa jackpot alone, mga kaparokya. Sa jackpot lamang po yan. Hindi pa po kasama yung mga bonus na 5,000. Yan po ang kauna-unahang papremyo na pinakamalaki na nakuha ng contestant. Buhat po ng mag-pilot nga po ang nasabing segment. 40,000 pesos. At sa Gimme 5 ay 65,000
pesos with a total of 160,000 pesos. So dito ay angat pagdating sa pampremyo ang Eat Bulaga at pag pinagsama po ang kanilang ibinahaging papremyo ay meron po silang 230,000 pesos. So in 5 days or 6 days episode sa loob nga po ng isang linggo mula May 18 hanggang May 23, 2026, ang showtime po ay may total na 499,000 pesos at 891,000 pesos naman po para sa Eat Bulaga. So kitang-kita mga kaparokya yung advantage or yung laki ng pagitan ng papremyo ng dalawang noontime program. Pero mga kaparokya, maliit man po at malaki ang papremyong ibinabahagi po nila. Ang pinaka-importante po sa atin ay nakapagbahagi nga po sila ng magandang entertainment, good entertainment. And of course, nakakatulong po sila sa mga participants na nakatanggap nga po ng kanilang mga papremyo. So sa loob ng isang linggo, meron po silang total na 1,390,000 pesos. So malaki din po ang papremyo na ibinahagi ng dalawang noontime program para sa linggong ito. So by the way mga kaparokya, gusto ko lamang pong i-recognize yung bagong sponsors ng Eat Bulaga dahil in 3 consecutive days nga po ay iba't ibang sponsors or produkto nga po ang naki-anib or tumulong at sumuporta sa Eat Bulaga. Nung Miyerkules nga po ay yung Sol Mugs, nung Huwebes ay Flanax at kahapon nga po ay yung Oro Anti-Odor Sac. So talagang sunod-sunod nga po ang sponsors na sumuporta sa Eat Bulaga. So sa segment na Sugod Bahay mga kaparokya, they got a total of 8 major sponsors. Hanabishi, Grain Smart, Bingo Plus, Bioderm, Umami, Yakult, Oro, Sormux at Flanax. Bali 9 major sponsors na po meron ang Eat Bulaga para sa segment na Sugod Bahay. So unti-unti na nga pong nadaragdagan ang mga sponsors ng Eat Bulaga. Sa segment na The Age is Right, yan po yung playtime. At sa Gimme 5 naman po ay Bonamil. So meron po silang total na 11 major sponsors. At sa bawat segment ay meron niya po silang designated na major sponsors. So yun nga po mga kaparokya, gusto lamang po natin i-acknowledge yung mga sponsors ng Eat Bulaga. Kasi alam naman po natin na kahit mababa po ang ratings ng Eat Bulaga ay hindi po nararamdaman sapagkat marami nga pong mga big time sponsors ang sumusuporta at nagtitiwala sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Samantala sa advertisement naman po ng Eat Bulaga ngayong Sabado, sila po ay may total na 47 TV ads at meron po silang 3 gaps. Sa unang gap ay 12 ads, sa pangalawa ay 18 ads at sa pangatlo ay 17 TV ads. Meaning, sa loob nga po ng isang linggo, meron pong 275 TV ads ang Eat Bulaga. Assuming, mga kaparokya, assuming, may kita naman po dito yung number of ads sa loob ng isang linggo. So, meron po silang 275 ads. So, assuming kung 400,000 pesos ang isang ad sa Eat Bulaga, i-times po natin sa 275, meron po silang 110 million pesos na kinita para sa kanilang advertisement. So sa aking palagay lamang po yan mga kaparokya, wala po kinalaman dyan ang Eat Bulaga. Meron din po kasi nagsabi mga kaparokya na mga netizen, lalo na yung mga viewers natin, na ang isang ads daw po sa Eat Bulaga ay pumapatak na 550,000 per ads po yan. Pero tinimes po natin sa 500,000 yung 275, meron pong 137,500,000 ang Eat Bulaga if ever man na 500,000 po ang isang ads sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. So at least million pa rin po, may kinita pa rin po ang Eat Bulaga
sa linggong ito. Bagay na itong mga nagdaang linggo nga po, or nitong nagdaang linggo ay medyo bumaba ang ads count ng Eat Bulaga, unlike nung ilang buwan na talagang mataas nga po ang advertisement. Mataas nga po ang advertisement ng Eat Bulaga, pero wala po silang gaanong sponsors. Pero ngayon mga parokya, improving, maraming sponsors at medyo nabawasan lamang po ang advertisement. So paldo ang Eat Bulaga ngayong linggo. And of course mga kaparokya, sa views po tayo. Kanina nga po ay may sinave po tayong screenshot para sa views nila. Wala po tayong nakandak mga kaparokya, pasensya na po sapagkat wala nga po yung hiniraman po natin na cellphone. At kanina nakapag-live po tayo sa TikTok live ng Eat Bulaga. So thank you sa mga nanood by the way. So sa oras na 1:18 PM, ang It's Showtime po ay may 119,000 views para sa jackpot round ng Laro-Laro Pick, at ang katapat naman po na Eat Bulaga na The Age is Right ay 101,000 viewers. So dito ay angat pagdating sa views ang It's Showtime. Ito po yung peak ng viewership ng It's Showtime mga alas 12 hanggang alauna. Samantalang ang Eat Bulaga mga parokya, hindi po natin alam kung ano po ang peak ng viewership ng Eat Bulaga sapagkat nami-maintain po nito ang at least 100,000 viewers. After an hour mga kaparokya, 2:15 PM, ang It's Showtime po biglang bumaba nga po ang viewership nito sa segment na tawag ng tanghalan. Meron po silang 71 viewers or 71,000 viewers, samantalang ang Eat Bulaga ay 100,000 viewers. So nabawasan lamang po ng 1,000 views ang Eat Bulaga, samantalang ang It's Showtime medyo malaki po ang nabawas na viewership pagpatak nga po ng alas 2. So kitang-kita mga kaparokya na hindi na po masyadong pinapanood ang tawag ng tanghalan para sa It's Showtime after ng Laro Pick. So kailangan na bang palitan ng It's Showtime ang tawag ng tanghalan dahil napapansin po natin talagang bumababa nga po ang viewership nila kapag yan nga po ang segment. Pero again, ito po ang resident segment nga po ng It's Showtime. Samantalang consistent naman po ang viewership ng Eat Bulaga. Mula umpisa hanggang matapos nga po ay at least 100,000 views nga po ang nakukuha nilang viewership para sa kanilang main YouTube channel. So yan po ang update natin for today's episode mga kaparokya. Magpapaalam na po ako sa inyo. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.